Bakit naman yung kaldero tinala dito? Medyo pricing nga lang dito. Bibili lang ulit si Daddy ng ticket namin. Dito kami sa ABC Mart na nasa same building ng Uniqlo. Ang cute ng mga bag, oh. Collaboration ng Powerpuff Girls. Ito yung line-up ng boots ni Gio. Feeling ko hindi nga bagay ito sa akin. Feeling ko hindi ko siya kayang dalhin. Penguin doon na takot mag-slide. Ayan na, nakita na namin yung Ichiran. Andito kami ngayon sa Gloria Outlets and dito kami magla-lunch. Actually, 1 o'clock na. And nakita namin dito sa second floor may mga kainan. Para siyang food court na tabi-tabi yung mga stalls. Tapos sa gitna, merong mga tables and chairs. So first come, first serve lang. Tapos tinan niyo in order ni Daddy. Bakit naman yung kaldero tinala dito? Ang laki, oh! Grabe! Tapos, may chicken. Ano to? Isang set to? Isang set. Isang set siya na chicken tsaka sabaw. Ano laman nito? Parang mga tofu. Noodles ba yan? Noodles. Tapos walang ano, ganun? Wala nga eh. Walang mga mangkok? Mababaw lang. Ah, baka ano lang. Ah, Pe-epic lang. parang mukhang laksa. Hindi ba anghang? Masarap? Ano lasa? Ang laksa nga. Tikman natin. Parang lasang laksa nga. Wala tayong tissue. Meron. Sarap. Hindi siya maanghang. Parang lasang gata. Ganon. Pero hindi super gata. Wala yung Ang closest. ata sa for sharing din. Pero may mga nakita ko mas malalaki eh. Tapos bumili si Daddy ng milk tea. Olo. Rap. Sarap. Nag-order pa si Daddy ng rice para kay Gray Gray. May kasama na siyang drinks at mga sides. Kano pala yung total? Ito pala yung mga binayaran namin. 320. Itong meal. Tapos yung milk tea is 90. Tapos yung bagong bili ni Daddy, yung kanin, 178. Sarap. Parang fried rice lang. Pero malasa. Tapos may mga shrimp. May mga gulay-gulay. Tapos yung kanin parang kakaiba. Malalaki yung butil. Medyo pricing nga lang dito. Siguro dahil nasa mall na kaya mataas na yung price. Hindi na kami nag-explore or nag-ikot-ikot sa Gloria Outlets kasi wala naman kaming planong bilhin na anything doon. Pero kung gusto nyo bumili ng mga luxury items, ng mga branded, mga sapatos, damit, ganyan, pwede nyo makonsider yung Gloria Outlets kasi may mga discount doon, may mga sale items. So ngayon, pabalik na kami sa Ximending area. Mag-HSR ulit kami. And then, bus pa uwi. Andito na kami sa HSR Taiwan Station. And bibili lang ulit si Daddy ng ticket namin. Kanina may option na round trip ticket. Pero one way lang yung binili namin. Kasi akala namin, merong time. Eh, sabi namin, hindi pa naman namin alam kung ano oras kami uuwi. So, sabi ko, one way na lang. Pero wala naman palang time. Siguro kapag yung mga non-reserve, walang time. Siguro yung reserve lang yung meron. Pero hindi ko sure ha. Sa mga nakapag-try na ng HSR, ganun ba talaga? Kasi sa totoo lang, hindi namin masyadong na-research etong HSR. So, hindi namin alam kung anong difference ng mga non-reserve and reserve, kung ano yung may mga time slot ba talaga. Ngayon, northbound naman tayo papuntang Nangang. So, platform 2 yung, yung mga trains na yan. 211 yung next na train. Southbound yung platform na to. So, aakyat ba tayo or bababa? Aakyat tayo, papunta sa northbound. So, meron namang elevator papunta sa taas. Baba pala tayo. Sabi ni Daddy taas. Dito pala, ano ko
Baba tayo papunta dun sa northbound na platform. Dito tayo sa side na to, sa non-reserve. Kasi itong sa kabilang side, dito mga reserved cars. So dito tayo. Hindi kayo ng kuhan doon. Okay. Mag-MRT kami ngayon dito sa Blue Line, Banan Line kasi didiretso kami sa Ximending. Sit down, sit down. Sit down kasi maano ka. Dito kami sa ABC Mart na nasa same building ng Uniqlo GU. Di pa kami nakapunta dito. Tingin lang kami ng mga sapatos. May mga naka-sale din, no? May mga 15% selected items. Hanggang dito sa Taiwan, naghahanap kami ng NB 1906R. Tingnan natin kung meron dito. Meron naman sa Japan, pero walang size ni Daddy. Meron din sa Hong Kong, pero hindi naka-sale. So, tingnan natin sa Taiwan kung merong NB 1906R na size ni Daddy at kahit pa paano, naka-sale. Nagtitingin din kami ng mga winter shoes. Kaso, itong Timberland, ang mahal. Tapos meron din dito sa Palladium, waterproof na siya. Kaso, mahal pa rin. 3,400. Naka-sale na siya ng plus 300. Hindi ko na sure kung may tax-free sila. Maganda daw to Timberland. Kaso nga, pricey. Pero magandang investment siya. Pero hindi kasi kami marunong pang tumingin ng mga shoes na pang winter, pang snow. So parang ayaw pa namin bumili. Titingin-tingin lang. Kasi baka mamaya hindi naman pala okay pang winter, pang snow. Ito yung New Balance. Pero walang 1906R. Ito yung price ng 530 dito. 3,000 NTD. Tapos may mga mas mura 2,700. Pero ibang colorway. So, depende. Ito, meron pang isa. Ay, 408 pala to. Ang cute ng mga bag, oh. Collaboration ng Powerpuff Girls. Green, blue, pink. Ay, Fila pala to, be. Ayan, oh, Fila collaboration ng Powerpuff Girls. Ang cute, oh. May ganitong klaseng pink. Tapos ito, full pink siya. Blue and green. Ang cute. Ganda, oh. 2,980. Kaso ang taas naman. Pero ang cute. Ito, mas maganda to, oh. Mas maganda to. 2,400. Kaso, hindi mo magagamit dito day. Dito naman kami sa GU. Tingin-tingin din kami ng mga panglamig na damit. Ito yung line-up ng boots ni GU. So, meron ganitong style. Mukhang Doc Martens. Ganito. Pero mas mura to, di hamak. Tapos, may black, may brown. Meron din ganito. Ano ba tawag sa ganitong texture? Meron din silang ganito. Pero mukha kasi siyang mukhang tsinelas. Mukhang pambahay na tsinelas. Pero ang cute. Fluffy. Tapos, meron din ganitong style. Slip-on lang siya. Meron siyang parang stretchable something dito na garter. Feeling ko hindi nga bagay ito sa akin. Feeling ko hindi ko siya kayang dalhin. Mukha siyang bota sa akin. Yung literal na botang pambaha. Ganon. Tapos parang meron siyang heel. Kumbaga pa ganon siya. Kasi pagdating dito sa gitna, parang may nakaumbok na hindi ko ma-figure out. Kumbaga hindi siya flat.
Tapos, sinisip ko ito, baka sa katagalan, lumuwag, yung mag-bacon, ganun. Pero maganda siya. Feeling ko lang, hindi bagay sa akin. Parang hindi ko kayang dalhin. Para mukha siyang literal na botang pangbaha pag ako yung nagsuot. Baka loose talaga yan. Punta kami ngayon sa Ichiran Ramen. Dadayuhin namin siya. Galing dito kasi gusto namin itry. Though, na-try na namin siya sa Japan and Hong Kong. Para matry na rin natin dito sa Taiwan, di ba? Combo na, package na. So, from here sa Ximen, sasakay tayo ng train sa Banan Line. Tapos bumaba tayo sa Taipei City Hall. And then, lalakarin na lang natin. Meron ding way na bus para mas malapit doon sa Ichiran Ramen. Kaso kasi, mas matagal yung biyahe ng bus, parang 1 hour. Pag train, nasa 30 minutes lang. Dito. Oh, go, 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 go. Dito, dito. Ito, alin. Favorite ko yung penguin doon na takot mag-slide. Yes, yung penguin. Tapos nag-slide na siya, nag-jump na siya. Akala niya, nagpapasama pa siya. Oo nga eh. Balik ng balik, nakailang lakat na pa siya. Yes, nakailang try siya, no? Kasi takot na takot siya. Yes. At yung favorite ko pa doon, yung pinakaayaw ko, yung parang black-black. Si Urchin? Hindi, yung parang black-black na si urchin. Yes. Yun yung hindi ko favorite. Favorite ko yung fish dun. Yung fish na guwag ng gato. Bye-bye na. Bye-bye! Halabas na kami ng Taipei City Hall Station. Sa exit 3 kami lumabas. Tapos from here, susundan na lang namin yung Google Maps. Lalakarin na lang natin. Papunta sa Ichiran. May way na bus. Pero, malapit na namin 9 minutes na walk lang. So, lakarin na lang natin. Tapos, ang ganda dito kasi may mga Christmas lights na yung mga puno. Merry Christmas! Malapit na magpasko! Dami nagpipicture eh. Gusto ko sana magpicture. Ayan na, nakita na namin yung Ichiran. Kaso mukhang mahaba yung pila. As expected naman, pila talaga sa Ichiran. Pero, naku, ang haba nga ata, be. Same lang yung menu nila. Parang sa Hong Kong. Ganyan lang. Pila na kami dito, papasok to, nasa loob mismo ng Ichiran. And noong una, hindi namin gets yung sistema. Kasi merong pila dito sa line. Tapos meron din pila dito sa right side, sa may ramp. Kasi nung ko yung nasa dulo, sabi ko, yun ba yung pila, papasok? Sabi niya, pipila daw muna para kumuha ng number. Tapos parang siya din ata, hindi niya na-gets yung sistema kasi na-realize niya na yung mga nasa harapan pala, may number na, naghihintay na lang na tawagin. Tapos, chinek niya sa unahan, meron pala doong tablet na doon kang kukuha ng number. So, kukuha ka ng number, lalagay mo doon yung kung ilang adults, ilang children, tapos lalabas yung parang resibo na nandun yung number. Tapos, meron pa isang screen na malaki, nakasulat doon kung anong number na yung tinawag. Tapos, may dalawang number doon. Hindi namin gets kung ano pinagkaiba ng number na yun. Tapos, translate namin, parang batch pala siya. Parang 1024 to 1107 na numbers pupunta na dito. Parang gano'n, hindi siya isa-isang number na tatawagin. So, kung yung number mo is from 1024 to 1107, ano ka na dito, pasok ka na dito. So, nung nag-flash na yung number namin na 1156, pumunta na kami dito and binigyan na kami ng order form tsaka yung menu. Meron namang estimated na waiting time na nakalagay doon which is kanina 30 minutes. Pero so far,
Hindi pa naman kami umabot na 30 minutes dito sa labas. Pero siguro dahil mahaba yung pila papasok or baka doon sa loob may pila pa, baka 30 minutes talaga yung waiting time overall bago kayo makaupo sa loob. So, yun, consider nyo na lang yung haba ng pila, yung waiting time nakalagay doon. Kung ipupush nyo, mag-Ichiran. Baby bottle only 930. Pagpasok dito sa loob, may dalawang pila. Yung unang pila is mga magbabayad kasi kailangan magbayad muna bago pumasok sa loob. Nag-accept naman sila ng card yung pinambayad mo. So, after magbayad, may pila ulit. Tapos, yun na yung pila papunta doon. Ganyan kung ano yun. Thank you. Kain na tayo. Meron na tayong ramen. Dito sa Ichiran. Ano? Gray, favorite niya yan, noodles eh. Buti na lang hindi sobrang haba compared sa Japan, no? Mas matagal kaming naghintay sa Japan. Ano sa Japan? Bumalik tayo. Oo, ang maganda kasi sa Japan, may nagawa pa kaming iba. So, nakapag-ikot-ikot ka pa. Tapos, siya, yung naka-app. Kapag kung may agenda ka rin along the area, pwede ka bumalik eh. Oo. Pero manage your kasi nga dim. Pero wala mas mag-notify, no? Pero maganda kasi may iba na nasa cellphone nila yung number. Siguro may QR code doon, hindi lang natin napansin. Mas okay siguro kung ganon. Nakikita siguro nila. Oo. So, babalik na lang sila kapag malapit na yung number. Kasi may mababalik. Doon nagkakagulo. Oo. Kasi biglang may magkakat ng line. Oo. Pero hindi naman sila nag-cut ng line kasi Oo may nga, number pero kasi, sila. Kung naghihintay ka, hindi mo sila napansin. Oo. Parang nagkat ng line. So parang since may language barrier, Oo. mapapaisip ka. Hindi alam, So, magtanong talaga. So, ayun, hindi ko lang napansin kung meron bang QR code doon kasi nga, yung iba, cellphone nila yung pinapakita ng number, hindi papel. So, mas okay yun kung ganon. Para alam mo kung malapit na yung number mo, makakapag-ikot-ikot ka pa, which is ganon yung ginawa namin sa Japan. Hindi kami naghintay talaga doon na pumila. Sa pinakamaikli naman namin is yung Hong Kong. Parang wala nga atang pila, no? So, ayun, makikita nyo naman doon sa labas kung ilang minutes. So, mamamanage nyo yung expectation nyo. Although, estimate lang naman yun kasi yung 30 minutes na nakalagay kanina, parang wala naman kaming 30 minutes na hintay. Mga 15 to 20, ganyan. So, ayun, worth it naman siyang dayuhin. Pero kung siguro yung sobrang habang pila, hindi rin naman sobrang worth it pilahan na yung kung isang oras ka na naghihintay doon. Kung isang oras na babalik ka, pwede. Pero isang oras na nakapila doon, I won't recommend kasi nga sayang yung oras na ang dami mo pwedeng gawin sa isang oras, di ba? So ayun, ang saya lang kasi nakapag-Ichiran kami. Balik na kami sa hotel. Dito tayo ulit sasakay sa City Hall Station. Same way lang tayo pero pabalik naman. Ano yun?
Andito na kami sa airport and hindi na ako nakapag-vlog simula kanina sa hotel kasi medyo tight yung schedule namin kasi yung binook namin na airport transfer 1 a.m. Eh ang boarding time namin is 2:30 a.m. So usually ang inaalat namin na time talaga 1 hour, yung 1 to 2 hours. Eh 1 hour kasi yung biyahe from Ximending to airport. So medyo tight. So nag-clips lang ako kanina. Buti na lang 12:30 nag-check out kami. Tapos pagbaba namin, andun na yung airport transfer. Mga 12:45 ata yun. So medyo mas maaga kaming nakarating. Tapos pagdating dito sa airport, open na rin yung check-in counter, yung bag drop. Nag-print na lang sila ng ng bag tag. Tapos bag drop. Wala rin namang tao. Parang kami na nga lang ata yung last siguro. Siguro puro maaga to, mga nag-trend to. Maaga siguro sila dumating. Ang trend. Tapos after nun, dire-diretso din sa immigration, security. Wala namang tinanong. Tapos wala ring tao. Parang kami nga lang talaga. Parang may makasabay lang kami, 1, 2, 3, ganyan. Ang medyo natagalan lang pala kami ng konti dun sa security check kasi si Gray tulog siya, nasa stroller. Hindi pwede ipasok yung stroller dun sa security check na nandun si Gray. So, pinakarga sa akin. Sabay kami pumasok. Tapos yung stroller is dinaan sa x-ray. Medyo naalimbungatan lang si Gray pero buti na lang din. Yung antok na antok talaga siya kasi nga pinagod. In-adjust din namin yung tulog niya kanina. Nakapag-nap time siya. Ano oras pa siya nag-nap time? Mga alas 2, alauna, mga ganon. So, mahaba yung wake hours niya. Kaya, pagdating ng airport transfer, dun pa lang, nakatulog na siya. So, malalim na yung tulog niya. Kaya, hindi na istorbo yung tulog niya. Kahit kinarga ko siya, binalik ko siya sa stroller agad. Ayun nga lang, si Daddy, struggle siya kasi siya lahat dun sa x-ray machine. Nagpasok, naglabas, nagkuha. Pero okay rin naman. Mga around 2 o'clock, pasado 2 o'clock, andito na kami sa boarding area. Ang dami nga lang tao kasi nga malaki yung airplane. Tapos wala na kaming maupuan kasi ang daming tao. So dito lang kami sa gilid. Tapos si Gray nandito. Malapit na mag-boarding na kasi nagkukuha na sila ng stroller. Tinatanong na yung stroller namin. Oo nga. Tinatanong niya yung stroller namin kasi kukunin na. Kaso nga, tulog si Gray. Tapos, wala pa kaming maupuan. So, parang concerned siya na kakargahin namin yung bata ng matagal. Mga 30 minutes pa kasi 30 minutes pa yung boarding. Tapos, buting kinonsider niya na babalik na lang daw siya kapag malapit na yung boarding para kunin. Kasi kukunin na ata nila. Unlike before na doon sa airplane. Oo. Last year kasi, AirAsia kami. So, iba ata yung process ng AirAsia.